Welcome to my channel, Glecious TV. So, hello guys. Ito may another collection po tayo. So, cuttings. Ito po ay galing sa Viray Residence. So, thank you very much po kasi gusto kong bayaran siya para hindi naman po unfair kasi pinipili ko talaga yung mga mahal. Ayan. Pero, ayaw po nila magpabayad. Kaya, thank you very much po sa Viray Residence. Another collection na ipopropa ko po para sa plans for sale na pinaplan natin. Thank you very much. Guys, galing po tayo sa Barcinaga at ang nakakatuwa dun sa may highway ay nasaktuhan natin yung mga DPWH na naglilinis ng highway. So, pinuputol nila yung mga malalaking puno na nakasangga sa kalsada at naglilinis ng mga damo sa kalsada. So, ang maganda is nasaktuhan natin yung DPWH at nanghingi tayo ng isang peraso ng ating wood na gagamitin dito sa garden. So, ang ganda na makuha ko. Malaki siya. Tapos, syempre, nakalibre tayo ng palagari. Kasi, meron silang lagari. So, ang kagandahan is maganda yung putol niya. So, ilalagay natin doon sa may terrace. Yun, doon sa may terrace. So, thank you, DPWH. So, sa pag-assist siya na rin yung nagbuhat at naglagay dito sa ating basket. Ayan, ganda. So guys, ito, ang ganda ng design niya. So, ang ganda ng pagka-design po ng ating wood. Ganda. Ito guys, kung makikita nyo, ang ganda ng pagka-design po ng ating wood na nakuha sa tabing highway, bigay ng DPWH na naglilinis ng highway. So, ang ganda. Natsaga natin dalhin dito kahit mabigat. Ayan. Maganda kasi yung pagka-design niya. Tsaka ang linis ng pagkakalagari niya. Tapos ang kagandahan ito yung top bot. Yung top. Ganda ng design ng top. Tapos ito yung pinaka front. Ganda na magiging front niya. May design din. So, dagdagan na ating collection ng wooden arts. Ayan, so itong mga wood arts na to ay nadagdagan na. So, additional na po yun. Diba? Ang ganda niya sa garden. Ganda mag-collect. So, yan. So, kahit pagod, thank you po. Nag-order na rin tayo guys ng mga seeds, mga kakaibang seeds sa online. So, titingnan natin kung tutubo ito. Order na rin po ako ng seedling tray sa Shopee. Ayan. So, 5 pieces po ng seedling tray. So, seedling tray. 120 holes. 5 pieces. So, eto.
seller ng home living. Ayan. Ganda yung packaging niya para hindi ma-damage yung item. So, ito guys, namili po tayo kahapon sa bayan. Tapos yung etong seedling tray sa Shopee. So, ito, ayan. So, tatlong size po yung binili ko na plastic para sa ating gardening. Ayan. May mahaba, may mahaba na maluwang at isang maiksi na maluwang. So, tigigisang bundle po siya. Tapos, bumili na rin ako ito sa Shopee. So, siya ay 5 seedling tray. Ayan. 5 seedling tray siya. So, kaso nga lang, yung isa nagamit ko na ayan. So, ang problema lang doon sa nabili ko sa Shopee ay mali yung aking nabiling size kasi sobrang liliit. Sobrang liliit. Dapat pala ang napili ko ay yung malalaki. Yun lang. Pero yung price niya is cheap kesa doon sa bayan kasi ang mahal sa bayan ng ganito. So, mas mura sa Shopee. Ayan. So, bumili na rin po ako ng mga lupa. 2 sako. So, ayun, sa Tipidyo at saka doon sa mga yan, ayun, yung 2 sako. Doon ko muna nilagay kasi doon ako mag-refill ng mga soil na dito sa ating mga plastic. So, pupunta tayo doon at magre-refill tayo. So, ito guys yung sack. So, 100 per sack ng compost ng rice hull. Ayan, ang ganda naman ng pagka-compose niya eh. Ayan. Kaya, sulit na rin sa 100. Maganda oh. Bulok na yung rice hull. Ayan. So, ito yung gagamitin natin sa refilling ng plastic. Ayan. Plastic na lalagyan natin. Yung black plastic. Ayan. So, nag-stop na po tayo ng pag-refill dito sa ating seedling bag na ano ang size nito? Nawala na. 4x4x7. So, umabot po siya ng 64 but estimated po per sack is 50 bags. Yan. Kasi, depende kung merong bonus yung rice hull na compost. So, yan. Umabot ng 64 but 50 pieces estimated. Always more or less po sa isang sack ng ating compost. So, it's 4x4x7. So, ang ibang size is iba po yung number niya. So, ayan. Dito tayo nag-refill sa ground na to. Kasi dito may space pero sobrang init na. Ito guys, binago ko yung positioning ng ating mga plants. So, dito ko siya nilagay. Tapos, pinalo ko yung leaves na to. Ayan. Dito natin. So, ginawa ko siyang patungan. So, nilagyan ko siya ng space dito para hindi matakuban yung itong mga parts na to na nagbibigay din ng
magandang aura dito sa ating arrangement. So, eto. So, ayan, in-arrange ko dyan yung ating nakuha na wood galing sa DPWH. Ayan. So, ginawa ko siyang center dyan at ginawang patungan ng ating philodendron. Tapos, dito, binago ko yung arrangement. So, dito, tinanggal ko yung mga halaman dito. Tapos, ginawa ko siyang corner landscape. So, ayan. Yan po yung ating garden ngayon. Ayan, tapos, yun nga pala, may share ako sa inyo yung paminta. So, ang ginawa ko dun sa paminta ay nirepat ko po siya para mas gumanda yung ugat niya at saka yung leaves niya. So, andun na siya. Ayun. So, nakahilera na siya doon. Ayan. Kasi yung mga paminta, syempre, gusto niya ng sikat ng araw. Kaya, doon ko na sila nilagay. Ayan. So, hintayin na lang natin siya na mag-inilash. Ayan. Nakaano na siya. Na-rebad na po natin ang ating mga paminta para mas magkahula siya at saka mas kumanda yung root system niya kasi nga yung dati is napakaliit ng kanyang mga plastic yung ay tawag dito ang kanyang pinaka bag bag ba tawag dito yun so ganon so repattings kasi ang isa sa secret para yung root system niya ay umayos kasi nga nadadagdagan ng soil. So, mas malaking plastic para madagdagan yung soil niya para yung excess na root doon sa naunang plastic na maliit is mag-spread doon sa soil. So, ayun. Yun po yung natin natin. Tapos, ayan. Yung ating bagong positioning na may wings na and then yung isa ito ating corner ayan ating corner so maganda na ang ating garden. So, ganun lang po yung ginagawa ko, repositioning, para hindi po ako manawa na stagnant siya sa isang area na. So, repositioning, pag may nakikita na ako na magagandang plants, so ready for display na siya para sa landscape. And then, pag yung mga propa, isinesegregate ko siya doon sa nursery area. So, yung dating piggery na ginawa nating nursery area, doon muna. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button